Ngayong araw ay birthday ni Jeje. Halika dito. Dahil birthday ni Jeje, napagdesisyonan ko na ipagluto siya. Pero kasi, etong mga ulul na ere ay mga matatampuhin. Bakit? 35 na ba sila? 30, at eto 42 na, di ba? 36. Ito yung 42. Dahil nga pagluluto ako si Jeje, ng paborito niya, paglulutuan ko rin yung iba. Okay, aamin na ako. Hindi talaga birthday ni Jeje. Hindi ba? Ay! Last week pa. Oh. Kasi last week pa sinuto. May nakawala ng intro. May pa-cake pa yun. Oh. May pabunot pa yun. Clown pa nga yun. Hindi. Ang dami nun. Pre, so kwento ko na lang kung ano nangyari. Wala, niyan yung file. Yun yung nangyari. Wala, hindi niya intention. Okay. Nawala. Okay. I'm very sorry. Okay. Ang ginawa namin doon, nagbunutan kami. Pero talagang walang pakialam sa bunutan, yung cake talaga eh. Yung cake talaga eh. Nagbunutan kami kung sino yung paglulutuan ko sa araw na yon. At ang nabunot, si Jerome, din ay binunot kasi given yon. Pero ang nabunot talaga ay si Alvin at si George, pare. Tapos, tinanong ko sila kung ano yung mga paborito nila. Si Jeje, ang paborito niya daw ay pochero. Si Alvin daw, ang paborito niya ay nilagang okra. Hindi. Si ay hindi ba? Kare-kare ba yun? Kare-kare? Okay. Baka yun, tsaka nguso. Okay. At si George daw, ang paborito niya ay ginisang siling labuyo, pare. Ay, ano ba? Ay, bistek. Yan yung problema pag nawawala yung files eh. Ngayon, balik na tayo sa nakaraan para kasi niluto na natin, diba? Baka hindi sila. Ay, may footage sign ng cake. Ilagay mo nga yung footage ng cake para lang maniwala sila na nagpa-cake talaga ako sa birthday ng empleyado ko. I-roll mo na yung kung ano man dapat mo i-roll, tapos tutuin na natin yan, pare. So, una sa lahat, pasensya na sa ingay. May kino-construct sa loob. Share ko lang, ito opisina namin dati to, di ba? Laging binabaha. So, binago na namin, opisina namin nasa taas na. Ito, gagawin namin holding area ng mga kakulab. Unahin natin yung kay Jerome. Sabi ni Jerome, ang paborito na daw ay pochero. Ano to kinabukasan na to pre Tama, hindi ko maano kung tama ba yung pagkakaalala ko. Pero nung kumain kami sa Cebu, ang pochero nila doon ay parang cider nilaga natin or bulalo. So, hindi pula. Yung pochero natin dito sa Maynila, yung niluto ni Papa, yung mapula. Ang malupit doon, si Papa taga Cebu. Cebuano si Papa pero ganoon yung pochero niya, hindi ko alam. Pero ang gagawin namin dito ay pocherong Maynila, pare. So, eto yung karne pinili ko. Pata. Isa to sa paborito kong parts ng baboy. Ngayon, pinakuluan ko na siya hanggang lumambot. Pero yung lambot niya, pwede na. Hindi pa sobra. Pero may gagawin tayong kakaiba dito. Kasi para sa akin, ang isa sa nagpapasarap sa mga gantong putahe, halimbawa, nilaga, hindi naman yung karne itself Yung sabaw talaga Yung sabaw talaga. So, gusto ko mag-focus dun sa sabaw. So, etong pata na to, pinakuluan namin, ipiprito namin. Tapos, sasabawan uli namin. So, magiging sagi pata na siya. Paano ko naisip to? Nung minsan pumunta kami sa birthday ni Papa, meron siyang loot bag. Yung loot bag, pucha, puro pulutan. Pinauwian ako ng crispy pata, pinauwian ako ng adobo. Tapos yung crispy pata, sinigang ko siya. So naging siya, sagi pata. Pero masarap, di ba? So yung lasa ng prito, napunta dun sa sabaw. Pagka nagpiprito kayo ng ganyan, importante hindi kayo natatakot. Kalmado lang kasi kapag natataranta kayo, mga ganyan. Yung mga ganyan, basta prito nyo lang pagka... Hindi ka marinig, sir, kasi malayo. Pagka tumalsik, huwag kayong matatakot. Ano lang yan, normal lang naman yan, di ba? So prito lang muna natin yan, tapos doon na tayo sa next step natin. Leche. So eto ngayon ay isang pangkaraniwang crispy pata. Pwede na yan, sir. Pwede na to. Ayan crispy. Yan yung typical na crispy pata makikita mo sa mga family-owned restaurants. Ay, bayan na trabaho. Nako, sir, alam mo na, kapag pumasok ka ba nagro-roll? So, ngayon, prep lang namin yung para sa sabaw tapos salang na natin to. Mabilis na lang yan. Sa pressure cooker, lagay tayo ng mantika. Kasi pressure cooker ko dito. Again itong mga niluluto ko dito is hindi yung version ng pochero na gusto nila kasi nakukuha na nila sa bahay yun. Ito yung medyo nininong ray ng konti, di ba? Medyo mas komplikado, di ba? Sibuyas. Ay, ang hirap. Di ba? Ang hirap. Bawang. Yung pinagkuluan ng pata. Pinagkuluan ng pata Ay, bata. Tapos, tomato paste. Ngayon, ang tomato paste ito, medyo mahihain. Sakto lang. Hindi, kasi magmumukhang kaldereta yan Konti lang. Mga ganyan. Ito yung pinagkuluan ng pata. Tikman ko lang, baka masyado maalat. Siligang mix na ng kulang yan, pre. Lagay natin yan. Tapos, yung pata natin, lagay na natin dyan. So ngayon, ipi-pressure cooker lang uli natin to. Asan yung takip? For around
Kasi medyo malambot-lambot na yun eh. So siguro 15 minutes na lang. Para lumambot lang siya at yung lasa ng pritong baboy mapunta sa sabaw para maging maganda yung lasa niya. Alam niyo ano pa maganda? Ito pre oh. Ninong Rai Merchant pare. Search nyo lang, available na yan sa Shopee pare. Kaya riririnig niyo yung tunog na yun. Yung po yung naka-pressure cooker. Tapos next natin gagawin yung saging. Ito ano to nalaman ko to nung college na hindi pala lahat na nagluluto ng nilaga naglalagay ng saging. Kayo ba? Ikaw Bin? Nilaga nyo, may saging? Wala. Kalabasa sa kasaging, a man of culture. Sa inyo, wala saging. Ang maganda kasi doon, kapag may saging, tumatamis yung sabaw. Papa, kapag nag-ano niya, nakahiwa lang ganyan, may balat pa, di ba? Isang dahilan kung bakit kinikip ni Papa yung balat ng saging, kasi nadudurog yan. Pero ako, ang gagawin ko dito ay, ipiprito natin yung saging. Pinirito na rin natin yung pata. Ngayon, pinapili ko talaga yung saging na hinug na, hindi yung saging na patatas. Alam niyo yun? Etong saging na to, pwede nang kainin yan. Ngayon, ang maganda rin dito, kapag ito ay pinirito mo, medyo mas titigas yung labas, so hindi na siya madudurog sa sabaw masyado. Yeah. Tapos nakapatay yung apoy niya na. Ito yung pinagpritohan ng pata, ito yung pinagpritohan ng fried chicken, ito yung... Hindi porkit nakapatay yung apoy mo, hindi ka na nakaluto. Pakita mo yan! Di ba? Wala. Walang apoy. Kasi ang mantika, ang tubig, nagkakarga ng sarili ng init yan, di ba? Ngayon kapag humina, at saka natin yan na lalakasan. So katulad ng ginawa natin noong nakaraan, lulutuin natin siya ng merong core, tapos tatanggalin din natin mamaya sa serving. Uulan. Masarap ang puchero. Yung kare-kare ata, hindi masarap pag umuulan. Huwag natin lutuin. Oy! Who's there? Puchero who? I need a hero. Oh, Baguio Beans. Anak na! Oy, who's there? Puchero who? Puts every time I see you. Tinatanggal ko lang yung dulo. Yung pagtatanggal ng dulo na yun, yung papakita sa nanay niya. Yari kayo dyan. Oy, knock. Who's there? Puchero who? Nak. Ano? So much love to carry. Napansin ko to ha. Nung bata talaga ako, tinatanggal mo pa yung taling ganyan. Tapos kapag hindi mo tinanggal, minsan may natsatsaba, hindi tinanggal, ramdam mo. Naging floss yun. Pero ngayon hindi, na-breed out na nila. Sa obserbasyon ko lang ha. Ngayon pwede mo nang kainin ng hilaw yan. Midi, tikman mo, ang tamis. Rami! Ano? Tikman mo! Tikman mo, matamis! Dilaan ng kambing yan. Di ba? Legit, pre. Matamis siya. Kala naman lahat ng ginagawa ko. Yung saging natin, pre. Okay na. So, wala na tayo ibang kailangan gawin, kundi hintayin natin yung pata, tapos assemble na lang yun. Tapos okay na, makakain na si Jerome, pare. Okay na yung pata natin para malambot na siya, pero mukhang madudurog Okay. Pakilapit. Kita nyo naman, halos nagkakadurog-durog na. So malambot yan. Hindihan uli natin yan. Tapos, importante na yung saging mapakuluan pa natin para nga yung lasa ng saging mapunta rin dun sa sabaw. Repolyo, ganyan lang din yan. Tapos, Baguio beans. Natin dyan. So ito mamaya na to. Mamaya ko na gagalawin pa yung ibang repolyo. So yun, lutuin lang natin yung gulay. Saglit lang naman yan. Tapos, yes, yun. Mga gulay natin, okay na. Huli na rin natin to. Ay! Tapos ito yung sabaw natin, konti lang siya. So dadagdagan ko ng konti. Tapos kung makikita nyo yung sabaw ngayon, medyo kita pa yung sibuyas, yung bawang. Para lang mas malinaw ng konti yung sabaw, mas makinis ang konti yung sabaw, i-blender natin para mas lumapot din ng konti. Unnecessary na tong bagay na to. Yan. Tapos etong next na ilalagay natin, ito nilalagay ni Papa to. Pork and beans. Pare. So ito yung beans. Asa kaya yung pork? Ayun, nasa harapan. Si Alvin natawa lang, nahihiya pang iba to. Ikaw. Nasa harapan! Ayan! Ito! Lagay lang tayo ng repolyo sa ilalim para nakaangat yung pata. Plating lang yan. Yan ang mayabang. Lagyan natin ang kalaban ni Mario. Bausa. Ang ganda talaga ng joke na yun, no? Beans. For pang ilang tao po yan, sir? At eto na pare ang ating simpleng siguro pinucherong crispy pata. Ganoon na lang siguro. Niluto ko para kay Jeje kasi isa nga daw to sa paborito niya. Tsaka birthday niya. Tsaka birthday niya. And then mukha naman siya masarap yan. Paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, pero Jerome, sama mo muna ako. Ito
Ito na, masasagot na ang masasagot na. Katanungan, lika na dito. Ano? Kung mas masarap ba ako magluto kay Tito Bert? Hindi yun! Hindi yun! Tropa ko yan si Tito Bert. Marami akong dinanakaw na idea dyan. Je, eto na yung niluto ko sa'yo. Ang sarap ng kare-kare. Puchero yan! Pero Puchero ba? yan! Ito ang iyong kubiertos. Ay ba na ngayon? Tig-isa isang kutsara na. Hindi, dyan din ako kukuha. Tumigan sa Jacob, biglang dalawa yung kutsara. Hindi kasi pwede magkasakit eh. Wala tayong upload. Oh, Je, lalagyan ko yan. Ano sausawan mo dito? Patis. Patis! Bigyan mo patis to. May sile? Oh. Oh, lagyan mo sile. Birthday eh. Parang June ano na. Alam mo na, nalalaman nila tuloy yung natin eh. Sorry. Kinabukasan lang to. Ay, sorry. Kinabukasan lang to. Gusto ni Jero, nguyain mo tapos ipapasa mo. Grabe, may buong ano. May ano yan. Oo, may beans yan. Oh. Ay, wala palang luto. Walang lutong. Harap. Sarap. Tikman mo ngayon yung karne. Ito kasi, Je, ay kinrispy pata ko muna. Ay, Bago ko ipuchero. pasikat ka. Medyo. Nagpapasikat ka! So, ipapasok mo ngayon si Malupito. Ay, ang lambaut. Nakita niyo ba? Ano yan? Jelly eyes. Ngayon, ine-edit mo, matitikman mo na. Tapos yung paborito kong lugar sa Japan, Ginza. Kailangan may kanin doon sa patis. Kailangan, importante yun, may kanin sa patis. The perfect bite. Huwag mo nang sabihin na mas masarap yung luto kay Tito Bert. Hindi naman kasi yun yung gusto nating malaman dito. Hindi naman yun yung punto. Pero, anong kinaiba nito? Pero dun gusto mo talaga malaman. Hindi na. Baka masaktan lang ako eh. Pero, ano yung pinagkaiba nito sa pucherong pangkaraniwan mo kinakain? Unang-una, crispy pata yan. Tama. Ang puchero nyo ay baboy din. Anong parte ng Kasi baboy? nga, nilaga nga Kahapon yun. So, ano to? Buto-buto? Hindi, sinigang cut sa grocery. Sinigang cut, oo. Yung buhay yung taba. Yes, oo. Buhay na taba. Anyway, ano pang pinagkaiba? May saging ba sa inyo? Meron. Depende sa trip ni Tito Bert. Pag may saging nung araw na yun. Okay. May Baguio beans? Wala. Yun ang kakaiba dito. Yun ang kakaiba dito. Repolyo. Yan, yun kailangan madami. What about yung yung nilagay na pork and beans? Masarap kasi may texture na kakaiba. So sa inyo, tomato sauce lang? Bakit? Wala! Kamote, naglalagay ng kamote sa inyo? May kamote. Hindi, naglalagay sa inyo? Wala. Ano ba yung gulay na meron sa inyo na wala dito? Wala. So, ang naiba lang dito yung Baguio beans. So, repolyo marami. Repolyo. Okay. So, Je, masasabi mo bang masarap to? Oo. Masarap. Masarap. Yung kay Tito Bert, masarap din. Masarap din naman. Masarap din. Okay. So, hanggang doon na lang yung tanong ko. Wala ko itatanong Okay. sa'yo pagka-cut natin. Kasi may ginagawa pa si Tito Bert dito. Baka putasin yung bubong eh. Pero yun nga, mukha naman natuwa si Jeje. O, Je, kainin mo na yan. Pagpatuloy mo na yung kain mo. Mainit yan. Ay, ako nga pala, no? Teka lang, knock muna. Oy! Oy! Who's there? Puchero. Puchero ho. Magaling. Teka. May kanina. May kanina. Ano the perfect bite, di ba? Sarap. Wala pa, Wala sir. pa. Wala pa. Ay. Gara, ay yabang nga. Hinahamon mo si Tito Bert. Hindi ko inaamon si Tito Bert. Tropa ko yan si Tito Bert, di ba? Pero ito Parang kailangan maimbitahan si Tito Bert. Oo Tsaka nga. si Nerong Bakal Taob kayo dun, pre. Hindi, pero ang masarap dito, pre, yung saging kasi na pinili namin ay specifically pinahanap ko talaga yung hinog. So ngayon, kapag nilagay mo siya sa kanin, nadudurog siya, pre. Diba? Yabang. Teka lang pala, Je. Papahigop ko lang sa'yo yung sabaw mismo. Yung sa inyo kasi, I assume mas masabaw siya. Parang nilaga Saka mas mismo. mapula. Mas mapula. Okay. Lasa siya sa, parang pork and beans. Yes. Yun talaga. Kasi yung lasa ng pork and beans, ano yung sasakupin niya yung lasa ng iba. Sa totoo lang, itong ginawa ko. Ang galing magbenta eh. Ito kasi ginawa ko, more on sarsa na siya kaysa sabaw eh. Medyo ganito si Pape. Kasi ang ginagamit nila doon ay tomato sauce. Tomato sauce talaga. Ako, Ito, ano gamit mo dito? tomato paste ang gamit dito, di ba? Pero masarap pa rin naman. Masarap. O yun, sige, doon na tayo sa next dish natin. Wala ko itatanong dito. So ano? Mas masarap ba yung luto ko kay sa Tito Bert? Cut na yan ha? Ano? Mas masarap ba ito kay sa Tito Bert? Andiyan pala si Papa. Ay! Tito Bert! Pa. Tomato paste gamit mo. Gusto ko ang taba. Perfect bite. Yun. Ano mas masarap? Yun sa'yo o yan? Sarap to. Kaka to eh. Sarap-sarap. Masarap to. Pinapangat eh. Oh, nilagyan ko ito. 1 to 10 ilan?
Siyempre, 10. Parang galing ilong eh. Kare-kare para kay Alvin. Yes. Sabi niya ayaw niya ng tuwalya. Yes. Ang sasabihin ko sa'yo, tanga. Hindi, sorry, okay lang. Okay lang. Kanya-kanyang ano na may preferences Pero walang naman yan. tuwalya. Walang tuwalya. So, ang pinili natin ay nguso ng baka. Yan, pare. Ano to para siyang taba, pero hindi talaga. Ano siya? Balat ng baka to, technically speaking. Di ba? Nguso dito. Tapos malagkit siya, ganyan. So, niluto na namin to. Matagal isa lang to, pre, ha. Matagal lutuin niya. Mas matagal pa sa karne yan. At ito yung karne. Yung karne pinili namin, pinakuluan ko na rin, buo. Tapos kalitiran siya. Ayun yung lited, oh. So, ngayon, lutuin na natin yung kare-kare ni Alvin. Luto na kasi yung karne, so halos gulay tsaka sarasa na lang to. Nahirapan kasi ako kay Alvin kung anong gulay. Sabi niya, talong na lang daw, pero kailangan daw nakaprito. Prito natin yan. Tapos, sitaw daw, pero nakaprito rin. Sabay na natin dyan. Okay, favorite niya Alvin yan. Tuloy lang muna natin yan, tapos saka na natin buuin to. Yun, so eto na. Sir, okay na ba yung pagkakaprito nito? Ayos po ako. Kasi ang lalabas nito, mukhang pangkaraniwang kare-kare lang siya kapag sinunod ko yung gusto ni Alvin. So, gusto ko lang mag-experiment ng konti. Pero ito yung pinakuluan nating baka. Kulo lang naman talaga yun di ba? Gusto kong napakulo na siya, ipiprito natin. Tingnan natin kung mapapatos sa labas. Sinamantala ko lang yung eksperimento. Yan. Tingnan lang natin kung may mangyayaring kakaiba. Total, andyan na rin lang naman tayo di ba? Di ko, ngayon, etong sanguso, sasabog to. Makulad dyan kasi to sasabog talaga itong bagay. So, ito, wag siguro na nating galawin na. lang yan. Oo. Magbrito tayo konti mamaya. Magbrito tayo konti. Baka sumabog. Oy! Who's there? Ang knock-knock natin, kare-kare, pochero, tsaka bistek. Kare-kare tsaka paborito. Oy! Ano? Bro, ang kare-kare, paborito ho. Kare-kare, lahat tayo. Okay. Naprito siya. Ngayon lang ako para magprito ng gantong kalaking karne. Basically, para nangyari dito, may reverse searing na nangyari. Kasi niluto na natin siya bago natin siya i-sear. Ngayon, try naman natin sa Ma'am. nguso. Leche. Ito, yung ngusong medyo may karne pa ng konti. Etong nguso na to isa, yung parang pabalat na. Taba? Oo, parang siyang taba. Bakit? Hindi, ano? Nasa mid po. Okay. Kasi ako. Ano, nasa mid ka kasama yung zoom, gano'n. Ikaw nga pag humahaching ka, hot ha! Oo, di ba? Pwede namang, Anjun! Pag ako machikan, lumilipat yung ano. Pwede na ba? Pwede na ba? Pwede na ba natin isalang to? Parang pakaw pala. Salang na natin to. Sir! Tawa ng tawa, oh! Ano pala to? Pinoy Pig Brother. Anong Big Brother? Para pumuputok-putok siya ng konti. Ayun o, ewan natin tingnan natin. So, prito pa natin ng mas matagal na, tapos tingnan natin ang resulta ka. Pre tingnan nyo. Medyo nagchicharon siya ng konti. Ayun o, diba? Bago natin ituloy, baka mamaya... Testes mo na. Di masarap Tikman muna natin. Ito yung purong-purong, yung parang taba nga. Ang lambot oh. Lambot pa yung loob. Parang okay ito, parang mochi. Speaking of ganyan, may nakita ko dati sa isang food group, sabi niya, mataas daw yung presyon niya, pero gusto niya kumakain ng kare-kare. Ang pinalit niya daw sa nguso ng baka ay tikoy. Oo. Tikman natin to Ito kasi si Alvin, para tong Old Man Screaming at the Sky. Parang ganun yan. Old Man Screaming at the Sky. Ano siya ang gusto ni Alvin yung mga nakasanayan niya. At ang maganda dito, maraming tao sa buhay niyo na ganun din. Diba? So ngayon to si Alvin, ngayon pala makakatikim ng ganito to. Diba? sorry. Okay, yun po. So okay sa yung text. Eto, pansinin mo, may didikit sa ngipin mo mamaya dyan Yung nasa labas, didikit sa ngipin mo. Okay sa ito? O yun. Ito. Ito kasi iba siya. Ito yung parang may halo pang karne. Sa may ilong nga. Okay din to. Prito na natin lahat. Sana lang, kapag pinrito natin ng medyo sabay-sabay, hindi sila magkadikit-dikit. Isa-isa natin siya ilalagay, ha? Kasi baka magdikit-dikit. Boom. Goat's eyelashes. Check natin kung ano mangyayari. Tama nga. Nagdikit-dikit nga siya. Diba? Hindi, pwede namang gugunting-guntingin na to. So, Amity, pakigunting na nga to. So, ngayon, gagawa na tayo ng kare-kare sauce natin. Sibuyas lang, pare. Natin dyan. Tutuusin ako, minsan may mga pagkakataon na hindi na ako nagigisa sa kare-kare. Ewan ko, pero ngayon magisa tayo. Kasi malamang si Bibian nagigisa. Bawang. Tapos, yung mga stock natin, nakahanda na dito. Ito, yung stock ng tuwalya. Tapos ito, yung stock ng karne. Bakit ba tingin sa kare-kare ay special? Dahil ba mahal ang ingredients? Like yung mani? Maraming gulay. Pero, hindi naman sinasabing special ang bistek. Baka rin naman yun. Sabaw. Ito yung sabaw ng baka. Natin dyan. Tapos, mas masarap yung sabaw ng baka kaysa sa sabaw ng nguso. Pero mas malagkit to. So, maglalagay din tayo.
Kulayan na agad natin yan. May nagsabi sa akin dati sa may nabasa ako sa comment na parang, Ninuray, ang galing ng technique mo sa pagkukulay ng atsuete. Kasi ang ginagawa pa daw, pinapakuluan pa daw nila sa iba, tapos ganto, tsaka pa daw nila nilalagay. Ako ganto daw, rekta lang daw. Sabi ko, magaling ba yun? Ganto ginagawa ni Pape. Ganto ulit ang ginawa kanina, pakikinisin lang natin yung sabaw, yung sarsa. Para lang mawala yung mga mga sibuyas bawang. Wala namang problema doon. Pero gusto ko lang na medyo, mas makinis ng konti. So, etong manipang kare-kare na to, zoom mo dito, kita mo may mga bits-bits siya. Iba yung peanut butter. Pwede kang bumili ng peanut butter, purong-purong mani yun. Tapos pag sinabi mo manipang kare-kare, meron siyang puti-puti na ganyan. Yan ay binusa, giniling na bigas kasama sa mani. Pampalapot yun. Tsaka yun yung minsan nakikita mo parang umbok-umbok dun sa sa kare-kare minsan. Kilala ko ang panlasa ni Alvin sa bagoong. Sir, sikreto mo ba yan? Sorry, bakit nyo inishplok? So, etong bagoong na to, binili namin to sa... Kanina niyayabang ni George. Puno daw ng bawang sa ibabaw. Anak na to, wow! Ang bagoong namin dito, binibili namin sa... Manggahan. Ngayon, ang bagoong kasi, maarte kami. Ano yung sabi ni Alvin? Kahit di na masyado masarap yung kare-kare mo, basta masarap yung bagoong mo. Yan ang opinion ni Alvin. Hindi kami nag-share na opinion doon akin. Dapat parehong masarap, diba? Gusto namin may konting tamis Pasok kay Alvin to. 100% kay Alvin to. So yun, ang niluto na lang natin dito is yung sarsa. Hintayin na lang natin. Potmala. Hindi ko na gagawa ng maarting plating pa to. Bahay to. Lagyan na natin yung ngok-ngak. Yan. Sabi kasi ni Alvin kanina, pag naglagay ka pecha dyan, dahon lang kakainin ko, hindi yung tangkay. So eto yung tangkay, hindi namin nilagay. Yung karne natin... Ay, naku, congratulations yan, sir. Ang sarap. O, tira nyo. Yung lagkit na yan. Maganda to, itong bagay na to. Pero bago natin ilagay, kasi malambot na masyado yun. Ito muna. So, yung gulay natin. Mga piling-piling gulay na kinakain ni Alvin. Masama pa loob. Malalaki talaga yung tipak. Para... Tipaklo! Tipaklo! Alam mo minsan, pag nakakita ako ng kare-karing may plating, pag-order ka sa resto, ganyan, parang gusto ko haluin. Alam mo yun? Di ba? Sana pala hindi ko hinalo lahat ng talong para merong konti sa taas para may nakalabas lang. Mali nga ako. Gusto ko makausap yung manager. Sir, ako rin po yun Ay, ikaw rin pa yun. Ako rin yung cashier, ako rin yung HR. At eto na nga, pare, ang ating kare-kare na request ni Alvin, di ba? Mukha naman siyang masarap, pero pa natin Wala natin yan, pero Jerome, sa muna, konti lang. Pag tinitingnan ko to ngayon, ang ganda ng itsura niya. Pag may nakaangat yung karne, medyo parang may roast beef yung datingan. Di ba, no? So, dahil nga ito ay request si Alvin. Alvin, halika dito. So, sitaw. Sige na nga. Hindi, kamusta? Sarap daw. Yan. Gulay muna, wala talaga. Gulay muna! The perfect bite. Yan, the perfect bite. Kamusta sa'yo? Masarap. Ngayon, ikukuha kita ngayon ng... Ito. Yan. Yung ongus. Ito yung ongus. Oo, ongus. Sige, orag natin bagoong. Ay, may bagoong ako. Ay, may bagoong ka. Ang yabang mo. The perfect bite? Ngayon, ikakabit ko to kasi nakalimutan ko ikabit kanina. Anong masasabi mo sa kare-kare na yan? At kumpara sa mga kare-karing natin mo sa inyo? Ano ba pinagkaiba? May texture yung yung lutong. Ano pinagkaiba ba? So effective siya. Yung pagpiprito ng uso. Try ko try ko. Oo nga. Nandun pa rin yung lagkit. Ang problema kasi minsan sa malambot na nguso, minsan napawala sa sabaw. Di ba? Dito, akala ko trip-trip lang to pero ang laki ng epekto niya. Ang laki ng epekto nung piniritong nguso, pre. Solid siya, natipak na karne na hindi siya malulusaw sa sabaw. Minsan kasi sobrang, parang slimy na lang siya, nawawala. Parang pagkasubo mo, nalulunok mo agad. Medyo chewy ito Oo, masarap kasi nilalaro-laro sa bibig bago lunukin di ba? Yung karne naman, masarap siya, oo. Pero hindi ganun kalaki yung epekto niya as compared dun sa piniritong lited. So, pero in theme ka na rin naman prito mo na parehas, di ba? Ngayon, dito sa dish na to, ako personally, kulang talaga ng gulay. Gulay talaga hinanap ko sa kare-kare. Pero, hindi ko ipipilit sa'yo. Ang dami nun Order mo yan, order niya yan, di ba? Pero lalagyan mo to ng puso ng saging na bilog.
Ang maganda pa dito ha, sa pinakita kong method na to sa inyo, hindi to na iba sa method kung paano kayo gumawa ng kare-kare. Tama. So yung pagpiprito lang din ng nguso at ng karne, pwede yung gawin sa inyo. Tama. Yun lang naman yung naiba. Yun lang yung naiba. Yun lang talaga. Wala masyadong naiba dito. And promise ha, lasa-wise, yung lasa kasi ng kare-kare nyo nasa sa inyo na yun. Depende sa maning gagamitin mo, sa bagoong. Depende sa mani. Pero yung texture, iba talaga. Like, mas nararamdaman mong kinakain mo yung nguso ng baka. Mas ramdam mo siya. Sa pangako. Pag gumawa ko ng kare-kare, lagi na nakaprito yung nguso. Lagi na nakaprito yung nguso. Simple-simple lang. O kaya ganito, pag yung nanay nyo nagkare-kare, huminga ng konting nguso, ikaw na mismo magprito. Hindi mo ipapakita. Kasi may iprito ka sa kapitbahay, baka batukan ka eh. Di ba? Kakanood mo na naman ng Ninong Ryan. Yan. Try nyo, pre. Ang liit na bagay, alaki na epekto. Doon tayo sa pangatlo natin. Ang mga elemento ng bistek ay baka, toyo, kalamansi, tsaka sibuyas. Sa baka natin, ang gagamitin natin, Wagyu cubes pare, para kay George. Wow! Ito na yung Saikoro na to, hindi na to Wagyu mismo. Tapos ngayon, sa sibuyas natin, subukan natin siyang gawing blooming onions. May nakita ka sa kamin nito. Ano? Hindi ko naiintindihan. May nakita ka sa kamin nito. May kasama pa siyang ganito. Hindi ko talaga alam kung paano gagamitin yan. Pero subukan natin, di ba? So meron tayong sibuyas dito, tatanggalin natin ng taas. Silalagay yan sa loob. Hihiwain natin ng ganito. Ay! Yan. Tulak natin yan. Wow! Harina. Kumuha ko. Ngayon, lalagyan natin to. Kailangan loob para ma-separate natin yung layers. Nakita ko lang sa internet dati to. Itlog. Yan. Tapos lalagyan ko ng konting tubig. Tapos lagyan natin ng Nor! Chicken powder! yan, doon sa itlog. Tapos yung harina, dapat ka rin ako pa nilagyan pero hindi ko nalagyan eh. Ay, tumalsik yung itlog. Ilublob natin to, babasahin natin yung sibuyas ng itlog. Tapos, patuloy natin. Yan natin. First time kong gagawin to ha, ng matino. Dati in-attempt ko na to ng kutsi-kutsilyo lang eh. Ideally, bubuka talaga. Parang ganon, diba? Ngayon, sa baka natin, ang gagawin ko sa kanya, iihawin ko. Tapos, ang problema kasi dito, baka hindi masyadong malasahan yung kalamansi eh, kapag pinahid mo lang sa baka. So, iihawin ko lang yung baka. Ang tanging pamahid lang sa kanya ay toyo. Tapos mamaya, bago i-serve, tsaka ko lalagyan ng kalamansi. Yung parang wisik lang sa dulo. Para lasang-lasa mo, di ba? Toyo, di ba? Toyo. Pero wala na laman yan. Galing! Nagmantsa na. Salinan mo nga to, Amid eh. Toyo. Tapos, meron tayong stick na bakal. And then, ito yung stick na to para pag nakalimutan namin magbabad ng ang tawag mo doon, stick sa tubig. Tubig. Hindi masusunog. Sukat yan. Tira mo. Di ba? Diba? Knock. Who's this? Bistek. Mistake ko. But you wanna be bad, just bistek! Sabi sa'yo, paminsan-minsan, pre. Lumalaban naman ako. Prito na natin to. Ayun na. Tingnan natin kung gagana. Sala na natin to. Ay! Ay! Bumuka! Oh! Ang ganda! Gagawa na lang tayo dito ng toyo mansi mamaya na may konting tamais. Parang inihaw na to eh. So masarap to, may tamis na. Pero, hindi ko to hindi ko to isa-serve ng nasa stick. I-stick ko lang talaga siya para mas madaling lutuin. Isa-serve ko talaga to nasa gitna yung flowering onions natin. May maganda camera natin pero hindi ko alam kung may nakikita yung mga inaanak natin dyan. So patayin nyo muna yung camera. Naalala ko na kung bakit binubutasan yung gitna. Kasi doon nga pala nilalagay sa usawan. Wala ba tayo mas maliit, pre? Midi yan, yung puti na yan. Yun. Yan. Ay, isang Wagyu cube lang ang ilalagay sa Hindi. Wow. Kunin natin to, tanggalin natin. Medyo nadurog. Pero okay lang yan. Toyo, mukhang may laman, di ba? May laman na talaga yan. Okay. Kalamansi. Lalagyan natin yan. Walang oyster sauce ang bistek. Ito si Boy Oyster Sauce eh. Si Andre po, nagluto dito. Sisig. Sabi ni Alvin, para may iba sa lasa. Ano kaya yun? Malaman namin, oyster sauce pala yung nilagay. Masarap naman. And proud pa siya, di ba? Lagay lang natin yan sa paligid. Tapos gagawa rin tayo ng mabilis na kakaibang sausawan na medyo matamis-tamis kasi ewan ko kung ako lang, pero para sa akin yung mga lasa ng ihaw, masarap yan, may konting tamis. Pare. Imbis na honey ang gamitin natin, baka hindi masyadong bumagay. Eto na lang, rice syrup. Gusto ko na rice maubos to eh. Para lang naman to, pre. Medyo parang brown sugar syrup oh. Si Andre, bakit daw yan? Dito oyster sauce. Brown din naman. Tapos, toyo, konti lang. Tapos bubuhusan natin yan sa gitna. Ay! At eto na, pare, ang request ni George Nabis. Request ni George Nabis. George! Si George! Namukha namang masarap, di ba? Medyo iniba ko rin ng konti itsura niya. Pero paano natin malalaman kung Tignan na natin yan, Jerome, pero slow mo muna ako. madali rin.
Calm down. Kuha ka nito, sasoso mo dito. May instructions. So, sinan mo to dahil tinanggal natin yung core. Yung yung iba, nakadikit pa rin, pero karamihan natatanggal na, di ba? Admittedly, parang medyo kulang pa yung prito ko ng konti or hindi ko siya masyadong naibuka. Hindi yung gusto ko medyo... Sadya ko pala yun. Sausaw mo rin, sausaw. Yeah, okay na yan. Hindi mo sinabi the perfect bite. Ito isa pa. The perfect bite. Yun! Bistek na bistek siya. Bistek na bistek siya. Pasok na pasok ang lasa. Pasok na pasok. O, lagyan mo ng kanin. Nagpapaka na ba ng bistek? Ulamin mo naman. Ayun nga ayun kinaga na sa kanya. Kahit di mo siya kanina, ang sarap na. Okay. Ibang gusto baka lang. Akala ko siya. Tama. George, ako naman. Ang sarap. Kahit wala na kanin talaga. Patikim ako The perfect bite. Bistek nga. Uy, nakakalima ka na! Ang konti lang ng elements ng bistek Baka, sibuyas, toyo, kalamansi. Pag nilagay mo lahat yun, maglalasang bistek talaga siya. Dati nga ginawa natin gyudon di ba? Lasang bistek din naman talaga yun, di ba? Ito, ang nakakatawa dito, ang natutunan ko dito is ito, yung blooming onion, gamit yung binili namin. Effective siya. Hindi mo naman talaga kailangan bilhin yun. Gaganunin mo lang naman yun di ba? Hindi natin tinimplahan yung baka ng bistek. Bagkus, ginawa lang natin siyang sausawan. Ibig sabihin ba, kapag naggisa ka lang ng baka o nag-ihaw ka ng baka tapos sinausaw mo sa bistek, maglalasang bistek na siya. Hindi ko alam Parang ganun di ba? Kasi ito, toyo lang naman tinimpla natin dito di ba? Sinausaw mo dyan. Bistek. Yung sibuyas, ang laking tulong din. Yung una kasi, ang iniisip ko, parang dapat? Sir, inspection po. Nga. Sir, dahil nalaglag. Okay, sige, lagay mo na lang doon. Pero yun nga, nung una kasi ang bala ko ditong gawin, igigisa yung sibuyas. Ayoko ng bistek na lutong-luto yung sibuyas di ba? Hindi, akala ko rin dito, maluluto yung sibuyas niya. Ayun narinig niyo yun? Ngayon may luto pa talaga. Bawas yung anghang, pero nandun yung tamis. Di ba? Pero nandun pa rin yung medyo kunting hanglay ng anghang, di ba? Pasok to, pre. Tsaka, pag pinakain mo to kahit kanino, sabihin, ay, lasang bistek. Lasang bistek siya. Lasa bang bistek, George? Oo. Lasang bistek, kuha. Tama. Masarap siya, pero alam mo kung ano pa ang masarap? Ito, pare, Ninong Rai merch, pare. Ang sarap isuot niya, presko. Makapal siya, pero hindi mainit, pare. Available sa Shopee, andyan sa baba yung link. I-click nyo na lang, pare. Alvin, patapos na ako. Wala pa tayong comment of the day. Ano na, Mr. Totong? Wala pa ba? Ay, na nga. Ang kwento na yan, pare. Yan ang comment of the day. Sino ba yung comment na yan? At V-Rain TFT. Uy, TFT. Hi Ninong, I tried some of your recipes mula pa nung pinanonood kita nung nung pandemic. It's kinda sad for me lang now dahil due to health reasons, meron siyang CKD, stage chronic 5. kidney disease. Marami na akong restrictions sa pagkain, hindi na ako makagawa ng food ideas gaya nito. I still enjoy watching your videos kasi kahit na I know hindi ko man naman ma-experience lahat, at least masaya akong may natututunan na bago at nag-enjoy ako sa bawat content nyo. Wish you guys and your family good health and keep doing what you do. You make us all happy. Thank you, Ninong Rai and team. Wala akong alam sa sa CKD, pero may mga nagko-comment nga niyan na mga pagkain nga daw pang CKD. Wala nga akong alam dyan sa bagay na yan. And hindi kasi pwedeng i-google ko lang. Tapos, lalo yan, kumbaga parang medical advice yan, di ba? May mga nagko-comment ng gano'n dati. Pagkain daw para sa gantong sakit, ganyan sakit. Diabetes. Oo. Hindi ako doktor sabihin natin, sige, may gano'n akong sakit, may diabetes ako, pero pag pag nagbasa-basa ka sa internet, ang daming debate tungkol dyan. So, hindi talaga isang general consensus yan. Sadyang lang talaga, makikinig ka lang talaga sa sinasabi ng doktor mo, di ba? Isa rin natutunan ko kasi, pag iba't ibang doktor pinuntahan mo, iba't ibang opinion din ng sinasabi nila. May mga facts na isa silang facts na tinutumbok, pero kung paano marating yung fact na yun, medyo iba-iba rin di ba? Natutunan ko yan So, hindi sa akin pwedeng manggaling yung bagay na yun. Pero alam ko mahirap yung pinagdadaanan mo. Alam kong kaya mo yan. And maraming salamat kasi kahit may sakit kang ganyan, nanonood ka pa rin. Kahit parang ang dating tinatakam ka lang namin, di ba? Pero ayun, maraming salamat sa'yo. And sa lahat ng katulad mong may CKD, at kung ano pang sakit, sana gumaling kayong lahat and sana ma-manage. Kung hindi man gumagaling yan, tulad ng sakit ko, sana ma-manage natin lahat yung mga sakit natin kasi hindi naman talaga madali Minsan pag tinitin mo ibang tao, ba't sila ganyan? Ba't si Alvin nakakain ng 2 kilong asukal sa araw? Ako hindi. Parang ganon, di ba? Pero ayun nga, sana mabuhay ka pa ng malakas, masaya at makakain ka pa ng maraming masarap na pagkain. And sa mga inaanak ko dyan, kung nag-enjoy kayo dito sa episode na to, click nyo lang dyan yung mga ganyang video. And sa susunod, 1, 2, 3. So wala na, last episode. Uy, ako pa! Oo. Last episode na ata. Sir! Oo, narinig ko kasi isa magre-request doon ng King Crab King Crab ba? Oo, King
Paborito. Hindi pa nga nakatikim, paborito. Oo nga eh. Ito sasabihin, king crab. King crab. Bakit? Makakain ako dun sa Japan. Ay, wow, Japan. O sige na, I love you mga inaanak. Hanggang sa muli. Last episode na to, si Ian. Ganid eh.